Hello, magandang araw po sa ating lahat, no, mga minamahal nating mga kababayan, no. Sabi nila, kawawa daw yung mga kabataan. Kawawa daw yung mga susunod na henerasyon. Abay talaga, kawawang kawawa talaga, di ba? Kawawang kawawa talaga sila. Panoorin nyo to. Ha? Panoorin nyo to. 2 trilyong pisong utang ang mamanahin ni President Oh. Bongbong Marcos mula sa Duterte administration. Oh. Sa pinakahuling Magkano? 12 trillion. Ha? Can you imagine kung magkano yung pera yan? Ha? Kung magkano yung gabundok na pera yan? Ha? At take note, ha? Take note. Pakinggan nyo maigi. Panoorin nyo maigi. Kung kailan inutang yan, ha? Utang na loob. Utang na loob. Diba? Ayan tayo sa utang na loob eh. Diba? Lagi nating binabanggit ang utang na loob. Walang utang na loob si Marcos. Ha? Pinalibing niya yung ama niya sa ano. Pinalibing ng Duterte yung ama niya sa ano. Ulol. Utang na loob. Hindi utang na loob yung. tala ng Bureau of the Treasury, umabot sa 12.79 trillion pesos ang national government debt sa katapusan ng Hunyo. Mahigit 68% o 8.77 trillion pesos mula riyan ay locally sourced. Ang natitirang 4.2 trillion pesos naman ay external debt ng Pilipinas. Mahigit 2.4% ang itinaas ng utang ng Pilipinas nitong Hunyo mula sa 12.5 trillion pesos na naitala noong Mayo. Oh, May. June. Putang. So, ibig sabihin, umutang pala si Digong ng pensyon niya. Kumbaga, in-advance na yung kanyang pensyon. May 2022, nag-assume si Marcos, June 2022 eh. Oh. Hindi, tama ba? July ba? July 22 nag-assume si Marcos. Putang ina. Ibig sabihin, sinakuhan pa tayo ng limpak-limpak na pera bago umalis si Digong. Akala natin sa mga sarili natin noon na pinagkakalandakan niyang wala akong naipundar, wala limang poste dinagdag sa bahay ko, lol. Tuntunik, lukuhin mo lelo kung panot pa. Kung ikukumpara naman sa nakaraang taon, lumobo ang utang ng Pilipinas ng mahigit 14%. Mula po yan sa June 21 to hanggang June. Bago bumaba si Digong, inutangan pa tayo. Ang ina nyo. Oh. 11.6 trillion pesos noong June 2021. Lumalabas po na mahigit 1 trillion pesos na ang nadagdag sa loob ng isang taon. Awa naman kayo sa anak ninyo, future generation. Isipin ninyo yung problema. Yung ibigay ninyo ng pera, kunin ninyo, kay pera ninyo yan. Oh. Paano namin makukuha kung magbabayad kami ng 12 trilyong inutang mong matanda ka? Ha? Paano yung mga gastusin namin kung magbabayad pa kami, imbes na gastusin na lang namin, ibabayad pa namin sa inutang mo. Saan mo hindi na yung utang mo, ngayon kang utang ka? Ha? Utang. Ha? Utang na loob ka. Ha? Utang ka. Utang na mo, Digong. Yan, hindi gago itong nag-imprint. Kung ikukumpara naman natin ang mga Ikaw ang gago, Digong. Ikaw. Ha? Hindi ito alam ng mga DDS ng mga tuntunin. ng utang ng mga pangulo, mapapansing hindi Na sa kakasigaw nila, sigaw-sigaw, EDSA, ibagsak, Marcos, ibagsak, tapos Duterte, pare, punta sila sa EDSA, punta sila sa mga kalsada sa Davao, punta sila kung saan-saan, takbo sila doon, mamasahe sila, maggasolina sila, putang ina, mananatili pa rin kayo mahirap pag uwi nyo sa mga bahay ninyo. Ha? Yung mga nag-rally dyan na para kay Duterte. Baka nga nangutang pa kayo para makapunta sa rally yan eh. Di ba? Imagine, 12 trillion ng iniwan na utang sa atin. Ha?
Palibasa kasi hindi yata nagbabayad ng buwis yung mga tantunik na mga DDS na to eh. Kung sa kaalaman nyo lang lahat, mga DD-shit, mga DDS, nagbabayad. Kung hindi kayo, wala man kayong income tax returns. Kasi, ano nga lang naman ang trabaho nyo, para-pares lang tayo mga nani eh, di ba? Ano man ang trabaho ninyo, pare-pares lang tayo. Pare-pares lang tayong dugha, pare-pares lang tayong animal, pare-pares lang tayong hampas lupa. Kaya, ayun, ano ba sabihin ko? Kahit na magsumuka kayo ng dugo, di ba? Magluha kayo ng dugo dyan, wala na. Pagdating nyo sa bahay nyo, mahirap pa rin kayo. May utang pa rin kayo. Utang na nyo. Utang nyo, diba? May utang nyo pa rin kayo. Utang. Anyway, tuloy natin ito. Hindi lang doble ang itinaas ng government debt sa ilalim ng Duterte administration. Mula sa 5.9 trillion pesos na iniwan ni dating Pangulong Noynoy Aquino, nag-iwan si Pangulo Tapos ang ginawa, yung mga nagbabagsak ang mga tulay. Tulay sa Kabagan. Tulay sa, yun ang government pan yun eh, tulay sa Kabagan. Yung mga ibang tulay naman na mahaba, public yun. Public sa, private may-ari nun. Pulong Duterte ng 12.79 trilyon na utang kay PBBM. Lumalabas na 6.8 trilyon ang nadagdag sa loob ng 6 na taon lang. Mas mahalaga 6 trillion ang inutang mong hayop ka. Wala ka man lang nabayaran sa utang ni Pinoy na 6.5 trillion. Ano nga ba naman na mababayaran mo, Duterte ka? Kinulimbat mo. Hayop na yan. rin daw na tignan ng pangkalahatang ekonomiya ng Estado at hindi lang ang utang. Higit 12 trilyong pisong utang ang Ganito pala. Akala ko, noong 2016, matino ka. Yung pala, nabudol lang pala ako sa mga mura mong hayop ka. Diyan ka na, mabulok ka dyan. Ha? Hindi ko tawag dito. Hindi ko papanalangin na mamatay ka kasi ayoko nang ganun. Gusto ko pagdusahan mo yung mga ginawa mong hindot ka. Yun lang. 6.3, dumoble pa. Imbis na magbayad siya, kahit man lang 1 trillion na bayaran niya, dinagdagan pa niya. Oh. Ngayon, mga DDS, ha? Mananatili pa kayo mahirap. Okay? Mananatili pa rin kayong hampas lupa. Mananatili pa rin kayong dugha. Samantalang ang mga Duterte, mananatili silang mga bilyonaryo. Mga trilyonaryo pa nga eh. Gago! Wow! Gago! Hello! Sige na, hanggang sa muli. Like, comment, and subscribe.